Pinangalanan na mga tinatawag na co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang madugong war against drugs. Kumuha tayo ng reaksyon mula kay Alliance of Concerned Teachers Representative Franz Castro. Magandang gabi po at welcome po sa Arangkada Balita, Ma'am Castro. Hello, magandang gabi at sa inyong mga taga-subaybay sa Arangkada ng mga balita. Opo. Well, sa akin naman, oo. Sige, patuloy niyo Sa po. akin naman, parang hindi naman surprising ito na nakita na natin tong listahan na ito noon pa man, bago ilabas talaga officially ng ICC. Kaya palagay ko nga alam na rin siguro 'yan nung ating nung mga pinangalanan na co-perpetrators kasi nag-react na sila noon tungkol diyan. At ano po ang masasabi ninyo dun sa sinabi ni Senator Lacson na kung sakaling magkaroon ng arrest warrant laban sa mga ito ay kailangan munang dumaan daw sa Philippine courts? Well, parang tingin ko hindi tama kasi wala na sa jurisdiction ng Philippine law yung ating yung tungkol dito sa naging kaso ni President Duterte. Kaya yung mga co-perpetrators ay at inisyuhan sila halimbawa ng kung ano man, warrant of arrest or ano pa man, ay palagi ko hindi na siya dadaan doon kasi ang jurisdiction ay nasa ICC na. Wala na sa Philippine laws. And paano po siya, ma'am, kunyari, paano yung mga biktima? Di ba, umalis na tayo sa ICC. Paano po yung mga naging biktima nung time po na yon na umalis? Hindi na makakasama bilang complainants po? Oo, ang binanggit kasi doon sa kaso niyon ni dating, may period siya, na kung saan, one year after na sinabi na tayo ay umalis na, meron pa yung period na yun kasama. So before na yung mga period kasi na sinasabi ay member pa tayo kasi doon ng ICC, kaya pwedeng baka yung after ng period na yun hindi na makasama yung mga biktima. Opo. At ma'am, yung pagiging co-perpetrator, para po sa inyo, ano ang inyong, kumbaga pagkakaintindi dito, hindi lang sa kasabwat, di ba? Kundi sila mismo ay may kinalaman or sa pag-order nitong crimes against humanity. Yes, bukod sa kasapakatan, meron kasing memo na malinaw tungkol doon sa tokhang. So, ang ibig sabihin nito, mga co-perpetrators, sila yung mga nagplano. Kasama sila doon sa nagplano kung paano ipatutupad yung war on drugs ni dating Presidente Duterte. Kaya co-perpetrators, sila kasama sila, parang kumbaga nag-conspire sila para gawin yung memo at isakatuparan yung mga pagpatay. Opo. And ma'am, kunyari lang po, magkaroon ng senaryo. Dumating na nga yung warrant laban kay Senator Bato at naano siya sa dahig. Bilang dati, miyembro po kayo ng Congress, paano ho ba yan? Parang katulad ba ng setup nung kay Senator Leila de Lima noon na nandun siya sa custodial center, pwede siya magtrabaho? Etong si Senator Bato ba, pag nasa dahig, ay pwede siya magtrabaho? Or mawawala na siya? Paano magiging status niya bilang isang senador? Ay, wala na. Hindi katulad nung nandito sa Pilipinas, na pwede pa rin magtrabaho sana, si Congressman Leila. Pero pag nadala ka na doon sa Hague, ay wala na. Katulad niyan, di ba, nanalo rin si Presidente Duterte na mayor. Hindi na siya pwedeng mag-function. At the same manner, ganun din yung mga yung co-perpetrators kung sakaling ma-arrest sila. Okay. Ngayon, magawin naman po tayo dito sa ibang topic tungkol po sa no work, no pay na itinutulak po ni Congressman Sandro Marcos sa mga mambabatas. Ano po ang inyong masasabi dyan? Well, ako, kahit gusto ko yan dahil naging congressman din ako, maraming talagang mga congressman na tingin ko hindi pumapasok at hindi gumagawa ng katungkulan nila. Pero dapat i-define sa batas, ano ba yung sinasabing no work, no pay? Kasi may mga congressman sinasabi nila nagtatrabaho sila sa kanilang mga district. So dapat meron itong justification na talagang nagtatrabaho sila sa kanilang district. At dapat, kapag during session days, nasa Kongreso.
At kapag may mga hearing, dapat nasa Kongreso yon, hindi pwedeng umabsent. So, kailangan ma-define yan dun sa batas. Kasi, kumbaga, yung mga maliliit na mga empleyado nga, di ba? No work, no pay. Kung maliit nga, kinakaltasan pa, mga teachers. Maliit lang sila, kinakaltasan. Bakit yung mga congressman hindi gawing ganon? So, ako, tingin ko merong advantage yan doon sa Filipino people na bumoto sa kanila. Mhm. And ito tungkol pa rin sa mga guro, yung 5-day wellness leave po para sa mga guro, ano po ang inyong stand dito? Well, long overdue na yan, karapatan talaga ng mga teachers yan sa Magna Carta na magkaroon ng mga health benefits. Kaya ako, pabor ako dyan dun 7 days wellness kasi kailangan yan, yung physical and mental wellness ng mga teachers. Kasi every, 10 months na sunod-sunod na trabaho ng mga teachers na talagang nakaka-burn out. Kaya kailangan nila talaga ng mga ganyan, mga wellness leave. All right, maraming salamat, former Alliance of Concerned Teachers Representative Franz Castro.